Magandang araw mga bata. Sa nakalipas na aralin, tinalakay natin ang uri ng pamahalaan na ipinairal o ipinatupad ng mga Amerikano, katulad na lamang ng pamahalaang militar at ang pamahalaang sibil, at ang mga patakarang kanilang ipinatupad dito sa Pilipinas. Sa araling ito, atin namang tatalakayin at bibigyang halaga ang pagsusumikap ng mga Pilipino para makapagtatag ng nagsasariling pamahalaan. Siguro naman ay walang matinong tao na gugustuhin ang mapasailalim sa kapangyarihan o pamahalaan ng mga dayuhan sa mismong bayan, di ba? Kaya ang mga Pilipinong nabuhay noong panahon ng mga Amerikano ay nagsumikap talaga para makapagtatag ng sariling pamahalaan at pamunuan ang mga kababayan. Kung anong kanilang mga ginawa, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kaya sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matutukoy mo ang mga batas kalayaan tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan at mapahahalagahan ang pagsusumikap ng mga Pilipino sa kanilang mithiing makapagtatag ng sariling pamahalaan. Kaya hindi ko na patatagalin pa, pag-usapan na agad natin ang unang misyong pangkalayaan. Matapos ang maraming taon sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, naging masidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya na. Kaya nagpasa ng resolusyon ng Asambleya ng Pilipinas noong Nobyembre 7, 1918 para sa pagtatatag ng isang komisyong pangkalayaan na magpupunyagi para sa pagkamit ng ganap na kasarinlan o ang paghingi ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang unang misyong pangkalayaan ay binubuo ng 40 kasapi na pinamunuan ni Manuel L. Quezon na umalis patungong Estados Unidos noong Pebrero 23, 1919. Inilahad ng misyon ang kagustuhan ng mga Pilipino na makamit na ang kalayaan at malakas ang kanilang paniniwala na ibibigay ito ng Estados Unidos. Maging ang noon ay Pangulo ng Estados Unidos na si Woodrow Wilson ay sang-ayon sa inihain ng misyon. Subalit tinutulan ito ng Kongresong Amerikano dahil kasapi ng Partidong Demokratiko si Pangulong Wilson. Kaya hindi pinansin at ibinasura lamang ang rekomendasyong ito ng Kongreso na kontrolado ng Partidong Republikano. Kaya nabigo ang unang misyong pangkalayaan. Pagkatapos nito, nagpadala pa ng 12 misyon mula 1919 hanggang 1933. At isa sa mga misyong ito ay ang misyong Osrox. Tinawag na Osrox ang misyong ito dahil pinangunahan ni Osmeña at ni Rojas. Katulad ng mga naunang misyon, ang layunin ng misyong ito na pinangunahan ni Sergio Osmeña at ni Manuel Rojas ay hingin ang kalayaan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya ang resulta, nabuo ang Batas Hair House Cutting. Ito ang kauna-unahang batas ng Estados Unidos na nangangako sa pagkakaloob ng kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. Tinawag na Batas Hair House Cutting ang batas na ito dahil akda ng kongresistang si Butler Hare at ang dalawa pang senador na si Harry House at si Bronson Cutting. Tulad ng sinabi ko kanina, nakapaloob sa batas na ito na ibibigay ang kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. Pero may ilan pang mga probisyon. Sinubukan pa itong i-veto o baliwalain ni Presidente Herbert Hoover na noon ay kasalukuyang presidente ng Estados Unidos, kaya lang na-override ito o pinawalang bisa ng Kongreso, kaya naging batas pa rin ito. Nakalusot man ito at naging batas sa Estados Unidos, aba teka, hindi pa natin masasabing tagumpay ang misyong Osrox dahil dadaan pa ito sa ratifikasyon o approval ng Senado ng Pilipinas. At ito na nga, nang pag-usapan na sa Senado ng Pilipinas ang Batas Hair House Cutting, pinangunahan ni Manuel Luis Quezon ang pagkontra at pagbasura sa batas na ito. Ang tanong, bakit kontra siya o ayaw niya ang batas na ito? Ayaw ba niyang lumaya ang Pilipinas pagkatapos ng 10 taon? Siyempre gusto. Pero ang gusto niya ay buong kalayaan. Okay. May mga provision kasi dito sa batas na ito na hindi nagustuhan ni Quezon. At sigurado rin ako na maging ikaw ay hindi mo magugustuhan ang ilang mga probisyong ito. Katulad na lamang ng pagtatakda ng Estados Unidos ng taripa at kota sa mga produktong iluluwas ng Pilipinas at ang pagpapanatili sa mga base militar ng mga Amerikano sa isla ng Pilipinas. O di ba? Masasabi mo bang malaya ka kung may mga Amerikanong sundalo pa rin ang nandito sa ating bansa? Ang oposisyong ito o pagtutol ni Manuel Quezon ay nagbigay daan naman para mabuo ang isa pang batas kalayaan. Ito ang Batas Tidings-McDuffie
na mas kilala sa Philippine Independence Act of 1934. Ang batas na ito ay akda ni Senator Millard Tydings at Kongresista John McDuffie para sa pagsasarili ng Pilipinas, na nilagdan naman ng noon ay Pangulo ng Amerika na si Franklin D. Roosevelt noong Marso 24, 1934. Nakasaad o nakapaloob sa batas na ito na pagkatapos ng 10 taon ng malasariling pamahalaan na tinawag na pamahalaang Commonwealth, ay ipagkakaloob na ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas at ang kapangyarihan sa mga Pilipino na magtatag ng sarili nilang pamahalaan. Hindi lang yan. Nakapaloob pa sa batas na ito ang paggawad sa representasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang Pilipinong komisyoner. At syempre, ang paggawad ng otoridad o kapangyarihang kumbensyon upang bumuo ng saligang batas ng Pilipinas. O diba? Mas okay ito kaysa sa nauna. O baka opinyon ko lang. Matapos ang pagsasabatas sa Tydings-McDuffie, nagkaroon ngayon ng kumbensyong konstitusyonal kung saan nagkaroon ng halalan sa mga delegado. Dinaluhan ng mahigit 200 delegado ang naturang kumbensyon at ang mga mahahalal ay sila ang mamumuno o mangunguna sa pagpaplano at paghahanda ng panibagong konstitusyon na bubuuin para sa bagong pamahalaan. At naganap ang makasaysayang kumbensyong ito noong Hulyo 10, 1934. Karamihan sa mga delegado ay mga abogado, doktor, guro, mga mamamahayag at mga manggagawa. Sa naganap na kumbensyon ay nahalal itong si Claro M. Recto bilang Pangulo. Dumalo rin sa naturang kumbensyon ang mga tanyag na Pilipino na kalaunan ay naging presidente ng Pilipinas. Sina Jose P. Laurel, Manuel Rojas at Elpidio Quirino. Natapos ang balangkas ng konstitusyon noong Pebrero 28, 1935 at napagtibay ito noong Marso 25, 1935 ni Pangulong Franklin Roosevelt. Pag-usapan naman natin ang Saligang Batas 1935. Ang Saligang Batas na ito ay pinagtibay ng mga Pilipino, syempre noong taong 1935. Pero hindi lahat ng kanilang kagustuhan ay nakasaad o nakapaloob sa batas na ito dahil may mga bagay pa rin na ang nais ng mga Amerikano ang nasunod. Binuo ang Saligang Batas na ito upang magkaroon ng malasariling pamahalaan na siyang hahalili sa Republika. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga mahahalagang itinadhana o itinakda sa Saligang Batas ng 1935. Ang ehekutibo, leslatibo at hudisyal ay ang tatlong sangay ng pamahalaan na may magkakapantay na kapangyarihan. Pangalawa, ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay halal ng bayan na maglilingkod ng 6 na taon at hindi na pwedeng muling tatakbo pa sa magkaparehong posisyon pagkatapos ng kanilang termino. At ang pangatlo, ang kapangyarihang leslatibo ay nasa asembleya na manunungkulan ng 3 taon. At pang-apat, sa hudikatura naman ay nasa kataas-taasang hukuman at iba pang hukuman ang kapangyarihan. O paano mga bata? Nakita nyo na ba? O naunawaan nyo na ang ginawang pagsusumikap ng mga Pilipino para makapagtatag ng sariling pamahalaan noong panahon ng mga Amerikano? At syempre, para makamit ang minimiting kalayaan ng bansa mula sa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Muli nating balikan ang mga pangyayari. Una, nagpadala ng misyong pangkalayaan na pinangunahan ni Quezon, pero hindi ito nagtagumpay na sinundan pa ng maraming misyong pangkalayaan. Hanggang sa pinadala ang misyong Osrox at dito ay nakasilip na ng konting liwanag ng pag-asa. Dahil nagresulta ito sa pagkakasabatas ng Batas Hair House Cutting, ang kauna-unahang batas ng Estados Unidos na nangangako na ipagkakaloob ang kalayaan ng Pilipinas pagkatapos ng 10 taon. Pero inalman ito o tinanggihan ni Manuel Quezon dahil sa hindi magandang probisyon ng batas na ito at sa tingin niya ay lugi tayong mga Pilipino. Hanggang sa maisa batas ang Batas Tydings-McDuffie na mas maganda nga naman dahil sa batas na ito ay may pagkakaloob ang buong kalayaan ng Pilipinas mula sa kapangyarihan ng Estados Unidos. Hanggang sa nagkaroon na ng kumbensyong konstitusyonal noong 1934, nagkaroon ng halalan at nahalal bilang Pangulo si Claro M. Recto. At ang iba pang mga delegado na nahalal sa kumbensyong ito, sila na ang nanguna sa pagpaplano at pagbabalangkas ng Saligang Batas para sa bagong itatatag na pamahalaan. Hanggang sa napagtibay na ang Saligang Batas ng 1935 para magkaroon ng malasariling pamahalaan ang Pilipinas. Sana ay naunawaan ninyo at nasundan ninyo
kung paano ang ginawang pagsusumikap ng mga Pilipino upang makapagtatag ng sariling pamahalaan noong panahon ng mga Amerikano. Hanggang dito na lang muna, at sa susunod na aralin ay tatalakayin natin ang bagong tatag na pamahalaan, ang pamahalaan ng Commonwealth.